Purihin mo, Panginoon, kumbaga tawag ito, masarap talagang pinupur out yung puso natin sa ilalim ng presensya ng Diyos. Bakit? Kapag pinupur out natin yung ating puso sa harapan ng Diyos, nakukumport tayo. Amen? Kumbaga gumagaan yung pakiramdam natin kapag po tayo ay nailalabas natin kung ano yung laman ng ating puso. Kaya napakahalaga, kung meron lang tayong mga suliranin o kabigatan sa ating kalooban, magandang iiyak natin yun kay Lord. Magandang ilatag natin sa kamay ng Diyos yung sitwasyon natin. Bakit? Kasi alam natin yung Diyos na dinadalanginan natin ay Diyos na nakikinig sa bawat daing ng kanyang mga anak. Amen ba yun? Amen. Amen. So, tayo na po ay dumako na sa ating munting gawain ng Panginoon. No? So, nilagay natin niya, sabi ko nga, be a warrior, not a warrior. No? Talagang yung mga pagsubok sa ating pong mga buhay, ay hindi mo natatapos yan. Hanggat na nabubuhay tayo, hindi ho yan natatapos. Kaya nga tayo, bilang mga mananampalataya ng Panginoon, ay ginawa tayo ng Panginoon na sundalo ng Diyos. No? Mga warriors ng Diyos. Bakit? Kasi yung kalaban natin, hindi siya titigil hanggang hindi ka niya mapapabagsak. Hindi siya titigil hanggang hindi ka mapaparilesa. Amen ba yun? No, kaya nga, be a warrior, not a warrior. Huwag kang mag-alala. No? Kasi kailangan natin lang yan, tigmain yung mga bagay na pinapakawalan ng diablo sa ating pong kaisipan, sa ating pong mga buhay, upang tayo ay magtagumpay. So, dumako po tayo sa ating pong pag-uusapan ngayong pong umaga. Pagkulay-gulayan natin yung bawat salita ng Panginoon sa una at ikalawang hari, chapter 7, verse 3 to 11. Ang sabi dito, may 4 na ketongin, may sakit sa balat, na parang ketong noon. No? May 4 na taong may sakit sa balat, na parang ketong noon. Sa may pasukan ng Luzon, nag-usap-usap sila. Bakit? No? Bakit nakaupo tayo rito at naghihintay na lang ng kamatayan? Verse 4, kung papasok tayo ng Luzon, tiyak mamamatay tayo sa buto. Doon, kung mananatili naman tayo rito, mamamatay rin tayo. Mabuti pa ay pupunta tayo sa kampo ng mga taga-Syria. Kung hindi nila tayo papatayin, mabuti. Kung patayin nila tayo, pagkatapos na ang ating paghihirap. Verse 5, napalapog na ang araw, pumunta nga sila sa kampo ng mga taga-Syria. Pagdating doon, wala silang tinagnan, isa man. Sapagkat sa kapangyarihan ni Yahweh, ang mga kawal ng Syria ay narinig na may yabang ng napakaraming kabayo at karwahe. Dahil dito, inakala nilang inupahan ng hari ng Israel ang hari ng Giteo at Tiko para digmain sila. 7. Kaya tumakas sila at pagtatikip-silim, iniwan nila kanilang kampo, pati kabayo, aso, at lahat ng naroon, at kanya-kanya sila takbo para iligtas ang kanilang buhay. Pumasok ang 4 sa unang tolda. Kumain sila at uminom. Pagkabusog, sinansar nila ang lahat ng ginto.
pila at mga damit na naroon at ito'y itinago. Pagkatapos, pumasok din sila sa ibang tolda, sinansan din ang lahat ng naroon at itinago. 9. Mahaba po ito, no? Ganti level po. Sundan niyo po yung aking sinasabi. Verse 9. Ngunit naisip nila, hindi tama itong ginagawa natin. Magandang balita ito at hindi natin dapat sarilihin. Hindi natin ito dapat ipagpabukas sapagkat tiyak mapaparusahan tayo. Ang mabuti, ipaalam natin ito sa mga opisyal ng hari. At lumakad nga sila, pagdating sa pasukan ng lungsod, sinabi nila sa bantay, galing kami sa kampo ng taga-Syria at isa namang bantay ay wala kaming dinatnan. Ang nakita lang namin ay mga kabayong nakatali, asno at mga tolda. 11. Isinigaw naman ito ng mga bantay hanggang sa balitay makarating sa palasyo. Purihin ang pagkakapasa ng buhay, kabanal at salita ng Panginoon. Sa umagang ito, gusto kong dalhin yung maikling mensahe ng Panginoon, rising above the situation. Nandiyan ba kayo? No? Rising above the situation. Yung pag sinabi natin kasi yung sitwasyon mo na hindi maganda, kailangan mag-over the top ka. Amen? No? Mag-over the top ka para hindi ka tuluyang bumagsak. Kaya nga rising eh. Kailangan anuhin mo siya, tawag nito, mangibabaw ka doon sa sitwasyon mo. Huwag mo nga hayaan na ikay patatalo sa, tawag nito, patatalo sa sitwasyon. Kailangan mangibabaw ka. Amen ba yun? No? So, gusto ko kayong dalhin gusto kong dalhin in the context ng ating pinag-uusapan na kung saan ang mga taga-Samaria ay kinugkob ng mga taga-Syria. Ang Samaria, kinugkob ng mga taga-Syria. Ngayon, nung kinugkob sila ng mga taga-Syria, nakaranas sila ng matinding gutom, matinding hirap, matinding pasakit. Hindi sila makagalaw ng maayos dahil sila po ay kinugkob ng mga taga-Syria. Napipigat po yung kwento. Ilagay po ninyo natin yung ating sarili sa sitwasyon ng mga taga-Samaria. Na kung saan kinugkob tayo ng kampo ng kaaway. Bakit? Kasi naranasan ng mga taga-Samaria ang tindi ng hirap, ang tindi na sitwasyon nila. No? Sitwasyon nila, ano yung sitwasyon? Yung sitwasyon nila, halos wala na silang makain. O talagang wala na silang makain. Bakit? Kasi sa kwento nito, no? sa kwento ng ating binabasa ngayon, sa kwento nito, dumating sa punto ng kahirapan nila, yung pati yung kanilang anak kinakain na. Literal po yun. Sabi niya, nag-usap yung dalawang babae. Sabi niya gano'n, dahil sa sobrang gutom, yung anak ko ang kakainin natin ngayon. Bukas, yung anak naman, umayag naman yung isa. Nung tinuto nila yung anak nila, at kinain yung dalawang babae, yung kanilang anak, kinabukasan, kakain din sila, kukunin na yung anak. Sabi ng babae, wala yung anak ko, hindi ko alam kung saan nagpunta. Ganun yung senaryo. Habang nagtatalo ngayon, itong dalawang ito, dumating yung hari. Kinwento po nila yung sitwasyon. Dahil doon, nahapag ang hari. No? Hindi malaman. Yung suot ng pagiging hari, kumbaga parang minarak niya. At nakita sa loob ng kanyang suot ng pagkahari ay tinatawag na sako. Pasuotan ng sako. Ang sako ay isang palatandaan na ikaw ay nagdadalang hati. Nandoon yung sign ng kalungkutan, sign ng depresyon, sign na pangit ang sitwasyon, bagamat nakasuot ng damit panghari. Tanong, nandun ka rin ba sa isang sitwasyon? Maganda kang tingnan, maganda kasuotan mo, pero sa kaloob-looban mo, nakasuot ka ng sako ng kalungkutan. Sako ng kahirapan. Wala kang magawa. Bakit? Kasi nga, yung sitwasyon mo, kapag ikaw ay lumabas doon sa kampo ng Samaria, nakapaligid sa kanila ang kampo ng Syria. Na anumang oras,
oras ay didigmain sila na anumang oras pwede silang mamatay. Kung baga, lose hope, wala ng pag-asa, mamamatay na kami rito. No? Ganon yung kanilang sitwasyon. Napipika po ninyo. Ilagay po ninyo natin yung sitwasyon natin sa Samaria. Ganito rin ba sitwasyon mo ngayon? Na kung saan bagamat nakikita ka nilang nakangiti, nakikita nila, akala nila malakas ka, akala nila okay ka, but deep inside, nakasuot ng pangsako. Sako ng kalungkutan, sako ng kahirapan, sako sa isang sitwasyon na parang ang hirap labasan. Nandiyan ba kayo? Kaya nga dito, meron apat na ketongin na kung saan nagkakakwentuhan sila at ang kwentuhan nila ito. Second Kings, so at 2 Hari 7:3, pantinin nyo, may apat na taong may sakit sa balat na parang ketong noon sa may pasukan sa lungsod. At nag-uusap-usap sila, bakit nakaupo tayo nito at naghihintay na lang ng kamatayan? Yung pagpunto na, why stay here until we die? Doon sa isang sitwasyon, bakit tayo nandito? Sabi niya, bakit tayo nag-stay dito? Sabi niya, dito nakaupo tayo nito. Naghihintay na lang ng kamatayan kasi wala silang magawa eh. Nandun ka pa sa isang sitwasyon na kahit gusto mong lumabas, hindi ka makalabas. Nakuha niyo pa ibig sabihin, katulad ng mga sabihin sa Samaria, kumbaga, gusto nilang lumabas, hindi sila makalabas kasi anumang oras nakaumang sa kanila yung kalaban ng kaaway. Naalala ko, noong panahon ng aking kabataan, meron akong mentalidad na yung buhay ko, sira-sira, whatever will be. Meron akong kaisipan na gano'n, bakit? Kapag ako yung medyo sama ng loob, napasted ako, o napagalitan ako ng tatay ko, at tinatakbuhan ko, bisyo, beer house, sugal, no? Way out ko yun! Ngayon, doon sa pagiging way out na yun, yung aking pinupunta, lalo ko lumulubog. Nagkaroon ako ng mentalidad, total, sira na rin ang buhay ko. Total, wala na rin naman matutumuhan ng buhay na ito. Sige na! Sisirain ko na talaga ang aking buhay. Kaya lumulong ako sa droga. No? Kumbaga, nagpakalalim ako sa tinatawag na droga. Hindi ka lang dating gumagamit. Ngayon, kumukuha ka na ng bulto, ibinibenta mo na. Naging dati user ka lang, ngayon nagiging ano ka na. Ang tawag doon, pusher ka na. Nagtitinda ka na eh. No? Doon nasira na rin yung buhay ko, wala nang direction. Kasi pakiramdam ko noong mga panahon na yun, sabi nga ni Freddy Aguilar, ako ang nakikita, ako ang nasisisi, pagkising sa umaga, sermon ng almusal, wala akong kwentang tao. Yun ang feeling ko. Kaya nakulong ako sa ganung sitwasyon. Hindi ako makalabas sa ganung sitwasyon. Katulad ng apat na tao na to, nasabi doon ang balat ay parang keto. Meron silang sakit. Sa kanilang panahon, kapag ikaw may ketong, ina-isolate nila. Kasi ang ketong ay nakakahawa. Kaya ginagawa nila, ina-isolate po nila yung mga may ketong. Katulad na sitwasyon natin ngayon, yung mga tao na nasa paligid natin, parang hindi sila sa atin. Parang ayaw nila tayong pakisamahan ng maayos. No? May ganong klase sitwasyon, katulad nila. Nakakaroon sila ng rejection, no? Hindi na sila belong sa society dahil nga doon sa kanilang sitwasyon na pinagdadaanan dahil sa sakit na yan. Kaya sabi niya, bakit nakaupo tayo dito? At naghihintay na lang ang mga tayo. Why stay here at naghihintay? Kapatid, basagin natin yung mentalidad na ganyan. Na kinukulong natin ang ating sarili sa isang sitwasyon na para bagang wala tayong magawa. Sagalang ating sarili, sagalang sa ating kaisipan, talagang wala tayong magagawa. Kasi limited ang ating isip. Kung makukulong yung ang ating sitwasyon, doon sa kaisipan na yun, wala na. Alam mo ba kapag ikaw ay nag-iisip ng anything na negative sa iyo, maapektuhan ang katawan mo?
Totoo po yun. Kasi na-experience mo yun eh. Apektado talaga yung physical mo. Kapag pinasok mo yan sa kaisipan mo na ganito ka, no? At nilalaro mo yan, doon na pinamisan pati katawan mo, pag-iisip mo, emosyon mo, maapektuhan. Kapatid, gusto ko sabihin sa iyo na kailangan natin basagin yung ganong klaseng mentalidad. Amen ba yun? Kailangan natin basagin yung ganong mentalidad. Kailangan natin magibabaw doon sa sitwasyon na meron ka ngayon. Amen! Gusto mo bang kumawala? Gusto mo bang magibabaw sa sitwasyon mo? No? Kailangan mag-over the top ka. Huwag mo aayahan na nandun ka sa baba. Kailangan tumindig ka, tumayo ka, at patuloy mo pa rin nababawan yung problema mo, yung sitwasyon mo, sa inaharap natin sa buhay. Kailangan magibabaw po tayo. Amen. Kaya huwag natin tingnan, no? Yung laki ng problema mo o yung problema natin, tingnan natin ang laki ng Diyos. Amen. Huwag mo tingnan yung sitwasyon mo, yung laki na sitwasyon ng problema mo. Tingnan mo yung laki ng Diyos na pinaglilingkuran mo, Diyos na tinanggap mo. Amen. Kung sa atin, talagang wow! Ang laki ng problema, hindi ko na alam paano ko susolusyonan ito. Pero meron tayong Diyos eh. Amen. Katulad po ulit yung kwento na ito, alam niyo yan, ano? Yung hinating ng Diyos yung dagat. Alam niyo yung kwento na yan? Na kung saan, nakalaya nga sila doon sa pang-aapi ng mga Ehipto, no? Pang-aapi ng mga Ehipto sa mga Israelita, nakalaya nga sila. Kaya lang, habang sa kanilang paglalakad, pinipilit silang habulin ng mga Ehipsyo para gawing alit-alit. Para gawing alipin ulit. Diba? Nakalaya nga sila, pero pinipilit silang habulin ng kapatid. Gusto ko rin sabihin sa iyo, nakalaya ka na sa sitwasyon, pero pinipilit ka pa rin habulin para gawin kang alipin ulit at palikutin sa kanyang kamay yung iyong sitwasyon at mananatili kang alipin. Kaya marami kang maririnig doon sa kampo ng mga Israelita. Ano ba, Moses? Dinala mo ba baka pamirito para mamatay? Yun ang mga tanong eh. Kapag nandun ka sa sitwasyon na akala mo dead end na, yun ang mga lalabas sa bibig mo. Diba? Yun ang mga maglalagay sa kaisipan na mamamatay na kami rito, wala na kami choice. Habang hinahabol sila ngayon, wala na choice, nandun sila sa dagat. Nakuha niyo? Pumunta sila dito, nandun kampo ng kaaway. Pumunta sila dito, nandito kampo ng kaaway. Babalik sila, nandito kampo ng kaaway. Susunod na pa sila biglagan. Saan sila lalabas? End of the road. Ika na. Wala na ibang kakapitan. Maraming sasabihin ng mga kampo ng mga Ehipsyo, napaka-poor general naman ang kanilang boss. Yung kanilang Diyos. No? Kung titignan mo para napakawalang kwenta naman pala ng Diyos mo. Wala rin palang kwenta. Dahil alam nila, doon pala kayo papatay sa Israel. Kaya marami nagreklamo. Kung ikaw yung leader ng mga panahon na yan, paano mo susolusyonan yung problema na yan? Amen. Kung ikaw yung nandun sa sitwasyon, paano mo susolusyonan yan? No? Pero iba yung pamamaraan ng Diyos eh. Nakita ko nila. Iba yung pamamaraan nila sa pamamaraan natin. Nilagay ng Diyos sila doon ng Panginoon sa dagat, sa tambunan dagat, no, the Red Sea, nilagay sila ng Diyos para pa sinasabi ng Panginoon sa kanila, anak, wala kang magagawa kung wala ako. Kailangan mo ako para makalaya ka. Nakuha mo? Kailangan mo ako para umalis ka doon sa iyong sitwasyon. Kailangan mo ako para makita mo na yung Diyos na pinaglilingkuran mo ay Diyos na mapagpalaya, Diyos na makapangyarihan, para mapurihan mo ako na masasabi kong tunay ako at totoo buhay. Kaya kong alisin ka sa sitwasyon na yan. Amen. Kaya nakita ninyo, nung narinig ng Diyos o narinig ni Moses, yung tinig ng Panginoon, Moses, yung tungkol mo, ituro mo sa dagat, yung tinuro, nakita nyo, nahati, nagkaroon ng DPWH,
doon sa gitna ng dagat. Naku, no? Nakalaya sila. Dumaan sila doon sa tinatawag na Red Sea, doon sa dagat Ambo. Dumaan sila doon. Kaya kung mapapanood natin yung palabas ng Ten Commandments, yung hinati, yung mga tao, takantasin na, nakikita nyo? Siguro kung ikaw yung nandun, na-amaze ka, masasabi totoo nga ang Diyos, Yung iba puno-puno ng tao, kailangan magmadali tayo kasi baka tayo dito. Baka biglang ibalit ng Diyos ito. Diba? But the point is, tinapos ng Panginoon lahat ng mga Israelita makarating doon sa pampang. Nung nakarating na sila sa pampang, lahat ng humahabol sa kanila, ano nangyari? Lumutod. Kapatid, gusto ng Panginoon mapalugugin yung mga humahabol sa iyo. Gusto ng Panginoon na malampasan mo yung sitwasyon na yan at palulubugin ng Panginoon yung mga lahat ng humahabol sa iyo. Ano man ang sitwasyon mo, gusto ng Panginoon makalampas ka doon. Rising above the situation. Over the top. Amen. Gusto ng Panginoon makalaya ka dyan. Kaya makikita natin dito na kung saan para pala napaka-imposible, sa Diyos mo lang imposible. Sabi ko nga, yung pamamaraan ng Diyos, itong tubig. Kaya sabi na salita ng Panginoon, Isaiah 55, verse 8 and 9. Ang sabi ni Yahweh sa aking kaisipan, sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan ay hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Hindi ko kaparaanan. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, ang aking kaparaanan ay higit sa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maabot ng inyong kaisipan. My ways is not your ways, and my thoughts is not your thoughts. Iba yung pangangaraan ng Diyos, kapatid. Kaya, kung ano man yung sitwasyon na yan, iba yung way. Iba yung pamamaraan niya. Kaya, huwag kang mag-aalala, matakot na harapin yung sitwasyon na yan. Dahil may pamamaraan ng Diyos. Na hindi kayang isipin yan, hindi kayang unawain yan. Yung pamamaraan na yan. May ibang pamamaraan. Kaya nga sabi ko nga, bakit lalo kang parang dinudurog, lalo kang pinababagsak. Kapatid, iba yung way ng Panginoon. Pagtiwala ka lang sa proseso na gagawin ng Diyos sa iyo. Dahil iba ang pamamaraan ng Diyos. Amen. Sabi din po ng salita ng Panginoon, unang 1:4, nasabi niya dito, mga anak, kaya nga, mga anak, kayo ay sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta sapagkat, ano daw? Ang Espiritu nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa Espiritu ng sanlibutan. Tinanggap ba natin si Jesus as Lord and personal Savior? Pinapapasok ba natin siya sa ating puso? Amen. Sabi ng Diyos, mga anak, tinuturing ka ng Diyos na anak. Sabi niya, dapat tagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta. Yung mga tao nagsasabi ng bulaan, mga mali, na hindi naman tama, na hindi naman tama. No? Ito mga bulaan propeta. Dapat tagumpayan din ngayon, sabi ng Panginoon. Bakit? Sabi niya, ang Espiritu na sa inyo ay mas itong Diyos na to, ito rin yung Diyos na kumati ng dagat ng buong. At yung Diyos na to ay Diyos na iyong pinagkat. Sabi niya nakapangyarihan eh. Alam niyo, sabi ko nga, nang binasa ko to, napatalon ako sa tuwa. Napatalon ako sa tuwa. Kasi nga sabi niya, ang Espiritu nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa sa Espiritu na sanlibutan ito. Kaya sabi ng Panginoon,
na kung saan nakita natin mismo si David, naranasan niya yung pangalan, yung kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Naranasan niya ni David. Kaya kung ano yung nasa iyo na espiritu, no? Ay makapangyarihan na siyang wawasak sa kondisyon, sitwasyon na meron tayo. Sapagkat nasa atin yun eh. Amin ba yun? Tingnan po ninyo. Isang example, si David. Kahit bata siya, no? Lumaban siya kay Goliath. Alam naman natin si Goliath. Sabi ng Bible, 19 ton ang taas. So, imagine natin kung gaano mataas yung 19. Doon po sa Delasario, merong swimming pool doon, ng bata pa kami maliit. 10 feet yung lalim. 10 feet yung sa swimming pool sa Delasario, bata pa kami. No? Sabi ko, pinipilit kong laguyin hanggang ilalim. Yung 10 feet, hindi ko maabot-abot. Pag inabot ko naman, pag-angat ko naman, parang puputok yung tenga ko. Ganon siya kalalim. So, ibig sabihin, ano nga? Ang taas. 9 feet. Ganon ba kalaki yung problema ko? Para pag tinitignan mo na, ganon ka, tinitignan mo. Ang laki. Ito yung Goliath na to, na siyang gumagambala sa sambayanan ng Israel. Amen. Ito yung naghahamon sa sambayanan ng Israel, naghahamon sa kanila na labanan sila. Sabi po ng kwento na yan, 40 days, araw-araw, inahamon sila ng Diyos. Sa atin, araw-araw natin pinipig yung dilema ng problema. Parang walang katapusan. Pero merong isang lingkod ng Diyos ng pangalan ay David, na kung saan kilala niya kanyang Diyos, alam niya kanyang Diyos, at alam na kung saan iniligtas siya sa maraming pagkakataon, at alam niya ito, Diyos na rin ito na kanyang pinaglilikuran ang magpapabagsak sa Goliath na umahamon sa kanila araw-araw. Amen? Sabi niya, 1 Samuel 17:45. Sumagot si David, no, marang na siya eh. Sabi ni Goliath, hirap niyo sa akin ang gusto tumaban. Kapag natalo niyo ako, sabi niya gano'n. Talo na rin kami, sabi niya gano'n. Pero kapag natalo ko kayo, sabi niya, lahat kayo, alipinin namin, sabi niya gano'n. Humarap si Goliath. Humarap si David, sabi ni Goliath kay David, ano ba ako? Aso? Sabi niya gano'n. Pero sabi niya David, ganito, ang kanyang pangungusap kay Goliath. Dapat ganito rin tayo humarap sa Panginoon. Ano sabi? Sumagot si David, ang dala mo yung tabak, sibat, at pantusok. Tatlo, no? Tabak, sibat, at pantusok. Ngunit, lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihan ng Diyos ng Israel na iyong hinahamon. Lalabanan ba niya ba niya own strength? Lalabanan niya ba dahil sanay sa magtirador, sanay sa lapain yung mga left? Lalabanan niya lang gano'n? Hindi. Ano ang sinabi niya? Lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh. Kapatid, hindi mo talaga kaya yan. Ang makakaya magpagapi ng mga problema, ng sitwasyon natin, kundi ang pangalan ng siya lang mo yun. Bakit? Dahil ang pangalan ng Diyos na siya ibinigay sa sino ng langit na kung saan magpapabagsak sa kuta ng kalaban. Nakuha niya. Sabi ko nga, paulit-ulit man lang ito narinig, kung mag-akala natin, yung mga kinokompes natin, walang nangyayari in the spirit world. Meron mong nangyayari in the spirit world. Every time you confess the word, every time na dinideclare natin yung pangalan ng Panginoong Yesus. Meron isang testimony ng pangalan ay si Emmanuel Eni na former satanist. Na sinasabi niya, hindi alam ito ng maraming mga Kristiyano, lalo na yung mga nag-pray, lalo na yung mga nag-prayer warrior, sabi niya. Kapag nagsimula na silang manalangin, sabi niya, yung mga kampo namin parang humilindor, gumuguho. Minsan may mga binabanggit sila, nagpuputo ka ng kanilang katawan. Kwento po yan ni Emmanuel Eni, former satanist sa taga-Nagridia.
Pinost ko na po yun doon sa aking unang page, yung aking YouTube channel. No? Kasi Manuel Amy. Meron siyang kwento ron. No? Tapos meron din siya libro. Kung paano siya na-convert into Christian. Pero bago siya na-convert, ito yung kanyang pinapaliwanag. Hindi lang alam ng maraming mga Kristiyano na kapag nag-pray sila, lumayanig yung aming utak, sabi niya. Kanya-kanya na kaming takbo kasi hindi namin kaya yung ganong kalakas na kapangyarihan. Kaya kapag tayo nandoon sa sitwasyon, hallelujah, no? I-declare natin yung pangalan ng Panginoon Jesus. Dahil sa pangalan na yun, doon natalo ang diablo si Satanas sa pong ng kanyang kaaway. Nasabi ng Bible sa Philippians chapter 2, ang sabi niya ngayon, every knee should bow of things of heaven, of things on earth, of things under the earth, will confess that Jesus Christ is the Son of the living God. At lahat ng tuhod, lahat ng dila na magsasabi na si Jesus ang anak ng Diyos. Kapag binanggit mo yung pangalan ng Panginoon, sabi niya, maging doon sa langit, maging dito sa lupa, maging sa ilalim ng lupa, luluhod sila. Bakit? Because there is power in the name of Jesus. Amen? Kaya sabi nila, there is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain. Amen? Kaya there is power in the name of Jesus. Lalabanan kita sa pangalan ng aking Panginoon. Hindi niya sinasabi, lalabanan kita, alin ka rito. Hindi ko no? Lalabanan kita sa pangalan ng Panginoon. Bakit? Kasi siya lang ang kalaban niya. Ano? So, ito po sitwasyon na to, na kung saan mag-ibabaw ka, magtiwala ka sa Panginoon na kaya mabagsakin, kaya kang alisin sa sitwasyon na ating pong pinagdadaan. Sabi dito, ang Diyos na tinanggap natin ay hindi talunan ng Diyos, kundi Diyos na panagumpa. Amen. Gusto kong ideklara sa iyo, sa mga oras nito, nagtagumpay ka na. Gusto ko sabihin sa iyo yan, na nagtagumpay ka na. Bakit? Kasi nasa iyo ang Diyos. Binigyan na sa iyo yung authority. Binigyan na sa iyo yung kapangyarihan na yan. Gamitin mo yan para talunin mo ang iyong mga kaaway. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Pangalawa, tatapusin po natin. Pangalawa, let go. No? Mula sa kanila sitwasyon, hallelujah, faith without action is dead. Tama ba yan? Kung puro pananampalataya ka naman, hindi ka naman gumagawa ng aksyon, hindi ka naman umahakbang, hindi ka naman umaalis na sa sitwasyon, mananatili ka sa sitwasyon. Amen. Kailangan mong humakbang, kailangan mong tumayo, kailangan mong tindigin ang mga sitwasyon na meron ka. Umalis ka dyan, let go! Ang sabi ng 2 Kings, chapter 7, verse 4, kung papasok tayo sa lungsod, sabi ng mga apat na ketongin, tiyak na mamamatay tayo. Saguto, doon, kung mananatili naman tayo rito, mamamatay rin tayo. Mabuti ba'y pupunta tayo sa kampo. Nag-desisyon ba sila? Hindi nila hinayaan na manatili sila doon sa lugar na yun. Ang ginawa nila, tumayo sila, pumunta sila doon sa kampo. Dahil doon sa kampo ng kaaway, nandun yung pagkain. Tawa nyo? Kapatid, doon sa kampo ng kaaway, nandun yung blessing. Ano yung blessing? Pag sinabing blessing, marami tayong gusto nating lumalaro sa isip natin. Marami yun eh. Pwedeng blessing financially. Pwedeng blessing materially. Pwedeng blessing na ma-settle ka emotionally. Tawa nyo? In the camp of ABA, hindi mo pala alam na doon yung blessing. Sabi niyo, pumunta tayo. Total, mamamatay na rin naman tayo eh. Nakuha niyo? Eh kung wala tayong gagawin, mamamatay na tayo. Pero at least namatay tayo ng dangal. Namatay tayo na may pinaglalaban natin yung sitwasyon natin. At least kung mamatay tayo sa kampo ng kaaway, at least gumawa tayo ng paraan. Kaysa wala tayo, ginagawa ng paraan. Nakuha niyo po? Gumawa sila ng paraan. Let go! Tayo na doon. Sabi niya, mabuti pa pumunta tayo sa kampo.
ng mga taga-Syria kung hindi nila tayo papatayin. Mabuti kung papatayin nila tayo, matatapos na natin pakihirap. Sabi ko nga, mas magandang lumalaban ng may dangal kesa naman nananatili ka doon sa sitwasyon na ayaw mong lumaban. Wala ka akong pagkasa. Hindi na ako makakagalaw. Hindi na ako makakagalaw. Ganito na lang ako. Sige, pabayaan na ako. Nagpapamartir effect pa. Talagang lulubog tayo sa problema. Lulubog tayo doon sa sitwasyon. Gagawa ka ng paraan. Kaya sila, at least, mamatay ako, ginawa ko lahat ng magagawa. Sabi ko nga, nung mga panahon na aking pong pag-rebelde sa Diyos, talaga naranasan ko yung hirap. Kaya sabi ko, nung nakabalik na ako kay Lord, na sinabi ko, Lord, yung huling buhay ko, yung huling hininga ko, Lord, ipagagamit ko sa iyo. Ano tayo? Yung huling lakas ko, ipagagamit ko sa iyo. At least, namatay ako na yung buhay ko sa huling araw ng aking buhay, pinagamit ko sa iyo. Amen. Ganun siya. Kaya nga, kailangan natin humakbang, kailangan natin kumilos para mangibabaw tayo doon sa isang sitwasyon. Sabi na sa salita ng Panginoon ay Isaiah 43:18. Ito ang sabi niya, ito ang sabi niya, ang Panginoon nagsasalita. Ang mga nangyari noong unang panahon, ilibing sa libot, libutin na. Minsan kasi kaya hindi tayo makamukon, dahil binabalik pa rin natin yung mga masasakit na alaala. Masasakit na sitwasyon. Kahit tumatambak yan napakalaking na problema dahil lagi mo sa tinitisip, lumalaki. Sabi na dito, ilibing sa limot, linumin na ngayon. Ilibing. Pag sinabing ilibing, ibaon. Huwag mo nang bubukalin. Kasi pag binungkal mo yung nilibing mo na, anong tawag doon? Mangangamoy. Magiging toxic na. Kasi pinipilit mong binubungkal yung mga nakaraan. Tapos na yun. Sabi na, limutin mo na ngayon yan. Tapos na yan. Limutin mo na yan. Eh, problema natin, pinipilit natin humayin yung mga past na masasakit, yung mga hindi magaganda sa buhay natin. Pinulit natin bungkalin. Kaya nangangamoy. Kaya nagkakasakit tuloy tayo. Ng mga anumang uri ng mga bakterya, anumang emosyon na meron tayo. Kasi pinipilit natin hukayin yung mga nangyari na natapos na. Sabi ng Biblia, limutin ka na yun. Ano yung promise ng Panginoon sa mga taong nagbubukol, sa mga taong lumalakad, sa gusto gawin ng Panginoon? Gustong gawin yung plan ng Diyos sa kanyang buhay. Ano? Hindi. Narito at basta ang nagawa kong isang bagong bagay na hanggang sa ngayon hindi mo namamasdan. Ako'y magbubukas sa isang landasi sa gitna ng ilang maging desierto kay Panginoon. Sabi ng Panginoon, the promise of God, magbubukas ng isang landasi. God give us a door, opportunity, yung way out para ka makalabas dyan. Amen. Nagbubukas siya ng panibagong chapter ng iyong buhay. Nakuha niyo po? Nagbubukas siya ng panibagong chapter ng iyong buhay. Tapos na yan Tapos na yan. Eto anak, binubuksan ko ang panibagong chapter ng buhay mo. Sabi niya, ako'y magbubukas. Balikan po, sorry. Ako'y magbubukas ng sanglandasin. Sanglandas. New way. Kapatid, bakit hindi mo pasukan yung binubuksang pinto ng Panginoon sa iyo? Kahit nasa gitna ka ng ilang, sabi niyo, pag sinabi ilang tuyo, wala ka buhay-buhay. Kahit nandun ka sa hirap, parang kapag kayo umalis sa sitwasyon na yun, at binuksan ng Panginoon yung pinto, at nilakad mo yung pinto, at nakita mo na mahirap yata. Tuyong-tuyo dito, hirap na hirap dito, mamamatay ako dito, di ko yata kaya. Balik na lang ako, di balik na sasaktan ako, okay lang. At least alam ko kung paano mas
nakasubal ako, ay dito, desierto to eh. Nandito yung mga alakdan na may laso, nandito din ang sikat ng araw, walang tubig. Pero the promise of God, ano daw? Maging ang desierto, ano daw? Pag-uutigan. Kahit nandun ka, nilalakaran mo yung landas ng pintuan na binubuksan sa iyo ng Panginoon, kahit nasa gitna ka ng iyan o desierto, patutupigan niya. Ibig sabihin, there is life. Ang tubig ay buhay. Amen? There is life. Ipuprovide ng Diyos sa gitna ng mga kakulangan, sa kabila ng tawag nito, katuyutuyuan, sa kabila ng mga ng kawalan, the Lord provide. The source of life. Amen. Kaya huwag kang matakot doon sa binubuksan ng Panginoon na pintuan para sa iyo. Magtiwala ka doon sa sinabi ng Panginoon. Sabi niya, narito at lasdan at nagawa kong isang bagong bagay na hanggang sa ngayon ay di mo namamasdan. Kapatid, yung binubuksan ng pintuan sa iyo ng Panginoon, kailan mo man ay hindi mo pa nakita. Kailan mo man ay hindi mo pa ito naranasan. Ako naniniwala, kapag nilakad mo yung pintuan na yan, yung hindi mo nararanasan, no? Yung hindi mo dati punong-puno ng kaguluhan, maaari sa pagpasok mo dito, na hindi mo namamasdan, hindi mo nararanasan, dito mo ma-experience. Amen? Dito mo ma-experience yung peace, yung joy, kahit wala ka ng mga bagay-bagay na ito. Kaya nga sabi ko nga, ako natutunan ko for the glory of God, walang laman na may tataas. Ang natutunan ko sa buhay, sa paglilingkod sa Diyos, natuto ako makontento kung ano ang mga bagay na meron sa akin. Dahil hindi ako naghahangad ng anumang mga bagay sa material na bagay sa mundo ito. Dahil ang lahat ng bagay na dito sa mundo ito, may iwan lahat yan eh. Wala naman tayong dadalhin. Kaya natutunan ko sa buhay, at naging masaya ako sa buhay, na makontento. Kung ano man yung dumating sa akin, salamat. Kung ano man ang mga meron sa akin, salamat. Kung ano, matuto kang makontento. Amen. Kapag ikaw ay naghahangad ng mga bagay-bagay sa mundo ito, hindi mo yan natatapos. Dahil ang tao ay walang kakontentuhan. Meron na siya, gusto pa niya magkameron. Meron na siya, gusto pa magkameron. Kasi wala siya kakontentuhan. Pero kapag ikaw ay nasa Panginoon, matututunan mo ang magiging kontento. Ano ba yung nasa iyo? Ipagpasalamat mo yun sa Diyos. Ano ba yun? Kaya nga sabi ko nga sa Panginoon, salamat. Natutunan ko yun. Natutunan ko. Kaya nga, tinuturuan tayo ng Panginoon na makita natin yung sitwasyon na yan sa buhay natin. Okay, tapusin na natin. Sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, hindi ko pinapagalan na natupad ko na mga bagay na ito na ginagawa ko. Ngayon, nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na makantang ang hinaharap. Woo! Nandiyan ba kayo? Yes, amen. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na makantang ang hinaharap. Past is past. Huwag mo na yan. Pilitin mo, limutin mo yung kung mawala. At sikapin mong makantang yung hinaharap. Yung future na meron ka, ano ba yung future natin? Di ba yung buhay na walang hanggan? Ito yung pinakamahalaga eh. Naalala ko yung turo ni Pastor Bus na nag-recall sa utak ko. Sabi ko nga eh, ang pinakamahalaga sa lahat ay maisulat yung pangalan mo doon sa aklat ng buhay. Naalala ko yung turo na yun na nasa kabila pa tayo. Ang pinakamahalaga sa lahat, sabi niya ganun, ay yung maisulat yung pangalan mo sa aklat ng buhay. Nakantan mo nga lahat ng bagay. Dito sa mundo ito, hindi naman nakasulat ang iyong pangalan. Hindi pa napakasakulap mo. Kaya pagsikapin natin na makantan natin yung ating hinaharap. Amen. Hindi masama ang pagbuo ng mga bagay-bagay na dito sa mundo ito kasi kailangan natin yan dahil nabubuhay pa tayo sa mundo ito. Pero wag naman na ibigay yung oras, panahon para dyan. No? Huwag yan. Kumbaga,
kailangan natin balansehin na kailangan din naman natin ang Diyos ating mga buhay. Kasi natin po, nilimot ko na ang nakaraan. Amen. Kakailangan sa iyong paglakad ngayon, no? Unti-unti mo na tinatanggal, nililimot mo na to for the future ng Panginoon. Kung ano man yan, sige. Sabi ko nga, lumarating sa punto ko, na ito, tama ba ito kung nilalakaran mo? Tama ba ito kung sitwasyon ko? Tama ba ito? No? Nakakaramdam ka na kung ano-ano sa utak mo? Pero hindi. Alam mo, yung ginagawa mo para sa Panginoon. Hindi ba? Hindi ka naman after kung ano ba man. After ka doon sa gustong ipagawa sa iyo ng Diyos. Tatapusin mo na. Pangatlo, be a blessing to others. Kapag nandun ka na sa isang sitwasyon, at nalampasan mo na yung sitwasyon na yun, at nandun ka na sa top, kapatid, huwag mong kalimutan na ibahagi yung mga bagay na naranasan mo sa Panginoon. Maging kalakasan ka ng iba. No? Amen. Maging blessing ka sa iba. Kung ano yung na-experience mo, tinanggap mo mula sa Panginoon. Katulad po ng mga ketongin na ito, na naglakas loob, na ginawa yung kanilang sinabi na umalis sa sitwasyon na yun. Tingnan po rin ano nangyari, nabalik ka. 2 Kings 7:9. Ngunit naisip nila, hindi tama. Kasi nakapasok na sila eh. Nakapasok na sila doon sa kampo. Kinain nila yung mga dapat nilang kainin, kinuha nila yung mga ginto. Ang dami din nila mahalubos, sobra-sobra. Kaya ginawa nila, habang kumakain sila, bigla lang napagtanto, sabi niya, ngunit naisip nila, sabi, sobra po. Ang dami nito, wala naman tao, ang dami nila nito, mabubulong. No? Sabi dito, magandang balita ito. At hindi natin dapat sarilin. Ako, no? Hindi dapat natin sarilin. Yung natatanggap natin biyaya, huwag natin dapat sarilin. Magandang balita ito. Anong ginawa nila? Hindi natin ito dapat ipapabuka sapagkat tiyak na mapaparusahan tayo. Ang mabuti, ipaalam natin ito sa mga opisyal na tao. Sinabi nila. Ako, no? Sa kabuuan ng kwento na yan, bumalik sila doon sa kampo ng Samaria at sinabi yung kwento. At lahat ng Samaria, yung dating napakamahal, sabi ng Les, ang taka ng tae ng kalapati, ang laki ng presyo. Ngayon, nabibili ng iyan, mabibili ng mas mura, mas mababa. Nakuha nyo, sinare mo nila kung ano yung mga bagay na meron sa kanila. Kapag tumataas ka, nandun na sa top na yan, huwag mo kalimutan yung ginawa ng Diyos sa iyo. Yung himala ng Diyos sa iyo. Maging pagpapala ka sa mga ginagawa ng Diyos sa iyo. Huwag mong tingnan ngayon ang yung sitwasyon na ganyan ka sitwasyon. Tingnan mo yung ginagawa ng Diyos sa iyo. Sabi ko nga kay Marlene yun. Sabi ko, kasi yung mga panahon ni Marlene, kung budget siya ng ano eh. Yung mga kamag-anak, sinasabihan siya. Sinasabihin, nakakarating sa kanya, kaya talo siya ng panghihinaan. Mamatay ka na. No? At nang matapos na, nahabog pera. Bahay. Nakakalungkot yung ganung klase sitwasyon. Itong tao naman, ang panghihinaan mo, huwag mong pasok yan sa isip mo, tandaan mo, sabi ko nyo, mas mapalad ka. Mas mapalad ka. Bakit? Kasi maraming nagmamahal sa iyo. Maraming kumakaling na sa iyo. Iilang piraso lang yung mga taong galit sa iyo, yung mga taong sakit. Huwag kang pagmuhayaang panghinaan ka ng loob. Yung salita ng Diyos, ang sabi mo, maging blessing ka sa iba. Kahit nandun ka sa kabila na sitwasyon mo, nagiging blessing ka sa kanila. Kapag ginekers ka nila, hallelujah. Sabihin mo sila ng mga mabubuting bagay. Sabi ng Bible, ang sino mang nagsasalita sa iyo na hindi maganda, i-bless mo sila. I-bless mo sila. Babalik ka din, sabi sila. Kaya yung sitwasyon na yan, kumbaga, tawag nito, maging overtop ka, maging blessing ka sa iba sa kabila ng sitwasyon mo. Huwag kang, kaya nga sabi nila, si Pastor Bo, sinasabi nila, narinig ko lagi sa kanya, ikaw no, sabi niya, parang wala kang problema. Lagi kang nakangiti. Parang wala kang ano. Bakit? Kasi nga, pinapaparang balikat niya yung mga bagay-bagay. Kung iisipan niya, lagi siya kapanghihinaan ng buti.
Pero dinadaan na lahat-lahat ng ginatawa dahil alam niya na mayroong Diyos na lagi tutulong sa kanya. Amen. Sa akin pong pamulit, dadalhin ko po kayo sa isang kwento. Merong mga kawayan na kung saan bigyan natin ng konting kwento na uusap-usap sila. Sabi ng isa sa kawayan, gusto kong magpagamit sa Diyos. Gusto kong kumawala sa sitwasyon na to na puro binigyan toxic na, yung masakit na, gusto kong kumawala doon at gusto kong maging blessing. So narinig yun na may-ari ng puno. So ginawa niya mula doon sa kanyang kinalalagyan, pinutol siya. Hiniwalay siya doon sa marami. Kapatid kong minsan, ganun talaga. Gusto ng Panginoon, kung gusto mo makawala dyan, kailangan kitang ihiwalay dyan. Kailangan kitang ialis dyan. Kasi kung hindi ka maaalis dyan, sabi ng Panginoon, lalo nang madadawis dyan, lalo nang masasaktan dyan, kailangan kitang ialis dyan. Tinanggal, pinutol. Ngayon, habang pinutol ito, alam naman natin yung kawain, dami siya. Dami mga buko-buko, sabi niya ganito. Inagtatanggal. Habang tinatanggal yun, dinakayas, nasasaktan siya, aray ko. Yung process ng Panginoon, masakit eh. No? Masakit habang tinatangkes na rin yun, masakit yun. Yung narinig mo, yung mga ganun, masakit yun. No? Maharaw, halos gusto mo nang mawala. Nagre-reklamo siya, napakasakit naman ito nun. Ito nangyari sa akin. Gusto ko lang naman maglingkod, gusto ko lang naman kumawala sa sitwasyon na ito. Pero bakit nangyayari ito? Lalo yata sumasakit. No? Yan sabi ng Panginoon, gusto mo ba magamit? Oo naman, Panginoon, gusto ko makawala, gusto ko magamit mo ako sa iyong kaharian. Sabi ng Panginoon, sige, kung gusto ko magamit, kailangan kitang matigil. Sabi niya, sakit na. Kailangan biyakin kita. Diba? Makikita niyo yung kawaya habang binibigyan. Diba? Napakasakit. At yan, parang binibiyak yung puso mo. Habang hinahati ka ng Panginoon, halos hindi ka na makatayo, hindi ka na makatayo sa hiya, hindi ka na makatayo kung ano mga pinagsasabi sa iyo ng mga tao, halos ayaw mo na tumawa sa sitwasyon na dahil alam nila kwento ng buhay mo. Napakasakit doon. No? Na wala ka namang ginagawa, buhay mo yun eh. Masakit, hindi palahagi, pero gusto ng Panginoon. Sabi nga dyan ka sa proseso na yan, ang dami natin sinasabi na masakit na dito na kaya. Gusto ko nang bumigat. Sabi ng Panginoon, okay. Nakikita mo ba yung tubig na yan? Sabi ng Panginoon. Nakikita mo ba yung tubig na yan? Sabi ng kawayan. Opo, Panginoon. O, yung tubig na yan. Ito, nakikita mo? Sabi niya. Yung lupa, nakikita mo? Opo. Ano nakikita mo? Bitak-bitak po. Okay. Dahil dyan, sabi niya gano'n, upang magamit kita mula sa tubig dito, para magkaroon ng tubig yan, at gumanda yan, mabuhay yan. Ano sabi? Gagawin kitang alulod. Nakuha niyo? Gagawin kitang alulod. Kaya gusto ng Panginoon sa proseso na yan, no? Masakit. Pero alam natin, after mo malampasan yan, magiging blessing kasi. Amen. Magiging blessing kasi. Kapatid ko in faith, kailangan umangat tayo sa sitwasyon na yan. Basagin natin ang mga mentalidad na nilalagay ng diablo sa ating physical. Tayo tuloy.